Sanjay, Yes, Daming sir. alam mo bang mahal na mahal kita. Kahit saan ka magpunta, susundan kita. Tapos sumakay ka ng bus, hinabol kita. Sanjay! Sanjay! Nung time na yan, ang sikat na sikat dyan sina Pauline Luna, sina Christine Hermosa. Dati, nakikisiksik kami dun sa dressing room para magpa-picture. Nung sumikat na ang Meteor Garden, sila na ang pumupunta sa studio para magpa-picture sa amin. My God! Ganun siya kasikat. Magmamadali ang mga tao ng 4:30. Paunahan yan sa tricycle. Kasi nga Meteor Garden 4:30 pa yung una di ba? Yung hindi makakaabot sa bahay, nagpupunta sa mga kantin na may TV para dun sila manood. So talagang napuno yung kantin ng parang naging sinihan. Pag binigay sa akin ng project, aaralin ko yung kung paano siya magbuka ng bibig, kung saang part siya nabubulol, kung paano siya humihinga. Humihinga ba siya sa bibig, sa ilong? Yun ang ia-apply mo sa delivery mo. Yung TF nung talent nung 2003, same pa rin ang TF ng 2026? Yes, ma'am. 500 pesos. Mula noon hanggang ngayon. Yan. Hindi nagbabago. Nagbigay ng cellphone number yung karakter. Ang binanggit ko, number ka. So wait, tinext ka ng mga tao? Ang dami. Nasunog yung cellphone ko. Dapat meron kang 5 boses para ma-maximize ka. Alam mo kasi, Kring, meron akong ibibigay sa'yo na pamana pag ako ay na mayapa na. Alam mo yung si Kring, malagi ko nakikita andito ko sino-sinong kasama. Ganito naman si Draken kontrabida. Medyo matatakot ka sa kanya. Think, talk, tea. Hello mga katsaa, mga titos and titas from all around the Philippines and all over the world. Maraming salamat po for watching. And though it might seem na mahaba ang aming episodes, do not worry because we encourage you to use our videos as your background audio while you are doing other things. Habang kayo ay kumakain, while doing your work, while you are doing your studies, sa commute nyo po, sa pagmamaneho nyo po, habang kayo ay gumagawa ng mga iba't ibang gawaing bahay, please enjoy our videos. And also, we encourage you to watch our previous episodes. I-binge watch nyo po sila. Promise po mag-e-enjoy kayo. And today, get ready to be inspired, informed, and entertained. Thank you! Mabuhay! Hello everyone! Welcome to another episode of Think Talk Tea. And I'm your host, Kring Kim. And I'm super duper excited sa ating episode ngayong araw. Dahil alam mo, matagal ko nang gustong makipag-usap sa isang professional sa larangan na ito. And sobrang we are honored to be in the presence of veteran voice artist and dubbing director na merong 28 years of experience sa dubbing. Let's all welcome ang Daoming ng Pilipinas, Sir Benji Durango! Parang nakaka-nervous yung veteran, no? Parang ang tanda na. Ay, Hello po sa sorry. inyo. Magandang araw sa iyo, Kring. Yes, good afternoon, yes. Magandang araw or gabi sa mga ating Yeah. nanonood. Ayan. Benji, bumati naman tayo sa mga katsaan natin. Ayan. Katsaa? Katsaa, oo. Hello mga katsaa. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ito, Benji Durango. Ang naririnig nyo na boses sa napakarami mga programa ng mga Tagalized programs dito sa ating bansa. Benji Durango po. Opo. Yes, oo. Siyempre, Benji, marami ka nang nagawa na, kumbaga, nabosesan. Ay, lapit daw natin, sabi ni Sir Jim. Opo, Ayan. yan. Marami ka nang nagawa ng mga iba-ibang karakter, pero pinakakilala ka bilang Pinoy Daoming Si. Yun, oh. Ano ang feeling na maging Pinoy Daoming Si? Pinoy Daoming Si talaga. No? Oo. Although malayo naman sa itsura dahil mas gwapo ko sa kanya. Ay, Kay ganon. Jerry yan, di ba? Ganon. Pero syempre, malaking karangalan sa akin na mabigyan ako ng pagkakataon na maging boses sa likod ng kanyang mga arte, no? Yung kanyang pag-aarte at sa kanyang mga shows, yung kanilang series. Dati nga nung na-interview ako sa isang news sa ABS-CBN, sabi ko proud ako kasi kahit isang guhit lang ng popularity ni Jerry Yan, meron ako. Totoo naman kasi dahil kahit na boses lang ako, parang naramdaman ko rin kung paano minahal ang Pilipino ang isang Jerry Yan.
Oo, marami tayong mga viewers. Majority of our viewers are millennials. Mhm, So mhm. malamang sa malamang Naabutan nila. naabutan nila ang kung gaano ka-phenomenal Mhm, ang Meteor Garden noong 2003 mhm. na parang utang na loob everyday sa TV Patrol. Ito kwento lang ng tita ko 'to. Oo, Naikwento lang oo. naman 'to ng tita ko. Pero naabutan mo? Hindi, 3 years old lang ako no'n, 3 nung years time na old. yun, eh. Wala So, ka pang muwang. wala ko Mm. nga Wala ka pang muwang? Nagtatrabaho na ako? Teka muna. naikwento lang naman ng Okay, sige, tiyahin Neko. ko Ano 'to. sabi ng tiyahin mo? Sabi ng tita ko, nung mga panahon nga daw, no, and let us know on the comment section kung nakaka-relate kayo. Mm. Magmamadali ang mga tao ng 4:30. Oo. Baba, Oo. uuwian talaga nagpaunahan yan sa tricycle ng 4:30 kasi nga Meteor Garden 4:30 pa yung una di ba? Pero, for some reason, sa gabi din, every night sa TV Patrol, may segment na talk about Meteor Garden at nakikita pa namin ng tita ko, kayo doon. Oo. Kwento mo naman yung kasagsagan nun. Pinagtahi-tahi kasi ng ABS-CBN noon dahil nga kumbaga para ma-maximize yung popularity ng programa nung series. Pinagtahi-tahi, pinagtabi-tabi nila yung mga shows nila like yung kanilang news. Mhm. Sabi mo nga dati 4:30 yan. Bumaba ng bumaba, dinikit sa TV Patrol Correct. para lumakas yung TV Patrol nung time na yon, di ba? So, pero tama ka nang sinabi na pagdating ng oras na yon, ang tao naguunahan na sa mga sakayan, sa jeep para umuwi ng bahay. Yung hindi makakaabot sa bahay, nagpupunta sa mga kantin na may TV para dun sila manood. And nangyari kasi yung may isang pagkakataon na doon ako nanood sa kantin. Na-invite ako ng kaibigan ko. Like, yan, proud din siya. So talagang napuno yung kantin ng parang naging sinihan. Oo, no? Grabe yung magic ng Meteor Garden ng time Grabe. na yun. I don't think, honestly, hindi ko pa naiisip kung na-replicate na ba siya. Siguro Aldab. Ako siguro Aldab. Oo. Parang Meteor Garden and Same then na same. Aldab. Yung fever. Yes. Ganon ka, yung para bang yung buong Pilipinas parang nabaliw talaga. Totoo yan. Tsaka bata, matanda, mayaman, mahirap, professionals. Alam mo, meron ako experience nun, Kring, na-invite ako sa isang event. No? Sabi nila, mag-appear ka lang doon, tapos magbumati ka lang. O sige po, dyan yan sa may Cubao sa isang hotel, function room. Pagdating ko doon, pagbukas ng pinto, naririnig yung pangalan ko ang daming sin ng Pilipinas, Benji Durango, bumukas ang pinto, napakaraming tao. May nakapandoktor, nakaabogado, mga professionals to babae, lalaki. Nagpapalakpakan sila. Tapos, sinabitan ako ng sampagita, para ako si Daming si talaga. Sinabitan ako ng sampagita, may sash pa. Oo, tapos binigyan ako ng bulaklak. Grabe yung pagtanggap ng Pilipino noon. Hindi sa akin doon sa programa kasi nakita ng mga Pilipino kasi yung pareho kasi ng culture Ang lapit ng kultura nila sa kultura natin. Pati yung delivery ng lines, pati yung pag-arte, pati yung Cinderella type na story, tanggap ng mga Pilipino. And actually, honestly, I feel like for a lot of people and like fangirls in general, fanboys, or mga people in general, ang nagbukas ng mata ng mga Pinoy sa Asian aesthetics or Asian culture, I would say, syempre nung araw, mayroon ka na ng mga Shider. Oo, may mga Chinese na mga dati. Japanese, mga anime. Alam ko sa Channel 13 noon, meron ng karate. Doon talaga nabuksan muna yung mga Chinese shows na karate-karate. Pero hindi siya naging martial arts. mga martial arts. Pero Oo. hindi naman siya ganun kasikat. Yes. Etong Meteor Garden ang nagbukas para naman doon sa mga Korean novelas, Drama, exactly. o Chinese novelas. Exactly. So, pwede mo bang bago ang lahat? Pwede mo ba kami masampulan ng boses ng isang Daoming? So, wait. Pikit kayo lang lahat, guys. Pikit kayo. Pikit kayo, huwag niyo akong titignan para maano ninyo. Kasi ano ba yung memories mo pa ba yung mga popular lines ni Daoming, sir? Meron may mga naaalala pa ako, pero pwede bang ikaw si Sanchay? Ano sabihin ko? Wait, ano ba sinabi ni sa sabihin Sunshine mo nun? lang. Okay, Yeah. sige. Okay. Alright, game? Sasabihin ko lang yes, Daoming, sir. Oo. Okay, game? Okay, go. Cue. Sanchay. Yes, Daoming, sir. Lagyan mo naman ng feeling. Ay, sorry. Parang galit si Sunshine, no? Parang ano to? Sungit eh. Oo nga, tsaka ano to? Parang bad si Sunshine. O, sige. Take two. Take two. Cut. Take two. And Okay. cue. Sanchay, Yes, Daoming, sir. alam mo bang
mahal na mahal kita. Noted with thanks. Kahit saan ka magpunta, susundan kita. Tapos sumakay ka ng bus. Hinabol kita. Sanchay! Sanchay! Oh my God! Naalala mo na ba? Alam mo, meron Ah. pang sobrang sikat na line si Tao Ming Se. Ano? Bukas sa bukas may red card ka. Yan. And also, Oo. kung lahat madadala sa sorry, para saan pa ang parak? Yan. Ayan. Oo. Kung lahat madadaan sa sorry, para saan pamparak? Yes. Sinabi niya yan kay Sanchay. Yes. Nag-uusap sila. Oh my God! The feels. Pero gusto kong sabihin Mm. na I'm Team Huazile kasi. Talaga? Oo. Hindi ako Tao Ming Se. So, Okay, bye-bye po. Yeah. Grabe. Pero, Alam mo si Juan Silay, Oo. yung dubber ni Juan Silay, Yes. tsaka yung, di ba ang karakter ni Juan Silay parang, daming se. Yes, walang yes. ka-feeling-feeling. Yung dubber niya ganun din. Pareho sila ng karakter. Yun siguro ang maganda sa casting na ginawa nitong aming direktor na mayapa na at nasa langit na siya, si Direk Danny Mandia. Sa kanya ko utang lahat itong karerang ito. Nag-casting siya, binase niya hindi lamang sa boses, kundi sa karakter ng dubber. So parang eto si Benji, ganito yan bulol yan Actually bulol ako nung nagsisimula ako. Si Tao Ming Se, bubulol-bulol talaga yan. Hindi nga siya makapag-Ingles Sabi niya, ikaw na yan. Tapos yung ibang character naman ganun din na binase yung pagka-casting. Yes. Okay. We will be talking more about the characters na na-play mo, 'di ba? Actually, isa-isahin na natin yung mga mala notable character. Hindi lang naman si Tao Ming Se, pero of course, Marami. yun ang pinakasikat mo. Oo. So ikaw din ang nag-voice act kay lumalabas yung edad natin sa ganito. Dr. Draken in Kim Possible. Dr. Draken. Dr. Draken. Emperor Ju Yun in Mischievous Princess. Asia Novela Channel ba to? Jerry in Stained Glass, Tagalog. Sumunod yan Lahat naman ito Tagalog di ba? Martin sa Lovers in Paris. Yan, Ikaw din si Martin. Sa Lovers in Paris. Rocky in Chicken Run, Dawn of the Nugget. Animated film to. Sha Gojo in Super Monkey Adventure, J-drama. Mga anime shows, of course. And pinaka-recent mo, yung Solo Leveling. Sino ka doon? Si Bida. Talaga, what's his name? Song... Chun Jing Kim? Hindi, basta... yes. Sorry, hindi ko natatandaan yung mga characters ko. Ay, Pero ikaw pag yung nakita bida ko, doon. tinagalog yon kasi sikat din yung Oh my God. So, one of my fave. Nakalimutan ngayon yung pangalan niya. But anyway, so those are just some of the notable characters that you have done. Actually, marami pa yan. Napakarami. Hindi ko na maalala yung iba. Wala rin akong listahan kasi. Oh, I'm sure. Wala akong I'm listahan. sure. Buti nga ang Google merong listahan. Meron Yung kami mga- listahan si ano. Oo. May listahan. Ako wala akong listahan. Konti. Pero napakarami na yan. Lahat yan nagsimula talaga muna sa pelikula kasi nagpipelikula ako dati. Okay, sige. Punta tayo dyan. Nagsimula ka. Paano ka nakapasok sa dubbing industry? Malaki rin ang utang na loob ko sa ABS-CBN. Of course. Dahil sila ang nagbukas sa akin ng pinto. Nagbukas ang pinto para sa akin para makapasok naman ako sa tinatawag na voice acting. Nung time na yan, kung kilala mo ang Joey Galvez, veteran broadcaster na rin with May Valle na naririnig mo, ABS-CBN, DCMM. Meron silang programa, wala pa ang TV noon. Diba? Pag sinabing ang TV, 4:30 na, ang TV na. Kami yung parang youth-oriented program sa radyo. Oh. Ang title niyan is Awit Tawanan, Barkadahang Radyo-Radyo. Sikat na sikat yung programang yon. Wala pang text noon Wala pang Facebook. Dumarating sa amin yung mga letters na from our listeners, mga So, fans. anong DZ ano to? DCMM. MM mismo. Mhm, Okay. DCMM mismo. So, nag-audition ako bilang voice actor. Nanalo naman ako. Then, naging part ako ng programa. Okay? From there, sabi ni Tito Joey Galvez, nasa ibang bansa na siya ngayon, sige, bigyan namin kayo ng racket. No? Bigyan namin kayo ng racket. So, nakapasok naman ako sa pagdadub ng mga films, ng mga pelikula. Kasi dati ang pelikulang Pilipino, hindi naman talaga yan, kumbaga parang hindi malinis yung recording sa shooting. So, ang gagawin, after the shooting, ipapasok lahat yan sa post-production, tapos i-re-redub namin yung boses ng artista.
Yes, Okay, yes. Even yung lahat ng mga tao, yung crowd, yung mga cameo roles, yung mga extras, binobosesan namin lahat 'yan. Nire-recreate namin doon sa post-production na facility sa dubbing studio para mabuo siya as pelikula. Marinig Yeah. natin na umaarte. So basically, umaarte ang artista sa TV, kami naman ang umaarte ng boses nila. 'Di ba? Parang nahati ngayon nung ano. So from there, nung after ng yung pagdadub ko sa pelikula, sinubukan naman kami ngayon sa TV. Doon na ngayon Ah. nagtuloy-tuloy yung dubbing ko sa TV. Nag-audition ako sa ganito. Yung dubbing hindi yan yung una kong project. Sorry. Going back lang dun sa Mm. pelikula. Anong Star Cinema ba 'to? Marami. Star Cinema, iba-ibang mga production, Hindi lang sa ABS. Hindi lang sa ABS-CBN. Okay. Lahat ng mga pelikula, kasi parang dadalawa lang naman ng mga dubbing supervisors niyan. Lucy Quinto, tapos yung asawa ni Tito Joey Galvez. Dalawa lang sila nag-supervise ng post-production. Oo. Oh. So, kami rin, yung mga maliit lang kami na circle Ng ng dubbers. mga dubbers. So, mga voice actors. So, nag-start ka professionally ng dubbing in 1998 Mhm. with which on TV or pelikula na yun? Pelikula. Okay. Pelikula, oo. Yeah. And Ganun then ang eventually, how did you get into yung, kumbaga, kasi noong 1998, kung matatandaan nyo po, na ikwento lang naman din sa akin to, wala pa namang Asian noon. Wala pa. Pero may anime. Meron ng may mga anime cartoons. dubbing. Oo, Oo, may cartoons. Yan. Mga cartoons, mga Prinsesara, meron na yung mga yan. Mm. Pero yung mga Meteor Garden, K-drama, wala pa yan. Wala Ang pa. sikat noon, mga Mexican. Mm. Oo, Mga yan. Mga telenovela Mexican din, talaga, no? Mga Venezuelan. Yes, ganyan. mga Spanish speaking. Mm. So, paano ka nakapasok ngayon dun sa TV, parang show? Audition. Oh, that's what I was gonna ask. Do you have auditions? Yeah, for, nag-audition kami. Hindi lang to basta pinili ka. Kahit na ikinas ka, kailangan mong panindigan yung sarili mo na patunayan na kaya mong gawin yung character. Hmm. At dumaan naman ako sa lahat ng mga auditions. Nakakapasa naman ako. Kaya after ko ng siguro mga several auditions, alam na nila yung kartada ko. Kaya doon sa ibang mga projects, tuloy-tuloy na lang yun. Binibigay na sa akin. O, ikaw na rito. Ikaw na ang gumawa ng character na yan. So, dumating yung time na in one day, siguro nakaka-4, 5 studio ako paikot-ikot. Oh my God! Ganun kalakas ang dubbing noon sa amin. Nung time ko. Lalo na sumikat si Daming Z, ang Meteor Garden. So, ang dami kong studio. May mga studio sa commercial. Yes. Kasi ang dami na nagpa-boses. Mga brand. Kalimutan ko na iba. Pero boses as Daming Z? As Daming Z. Tapos ang sa telepono, nauso yung dati yung ringback. Yung imbis na ring. Naikwento rin na. Nakwento sa naikwento rin ba sa yan? Nakwento Ang daming yan. nagkukwento sa'yo. Pero dati, yung imbis na ring sa phone na maririnig nung tatawag, yung caller, boses ang maririnig. Boses nung F4 eh. Hindi lang naman ikaw yun hindi eh. lang no? ako. Lahat yun kinuha kami lahat. Then, nakalimutan ko na yung line nun. Pero isa yun sa mga naging racket ko. Ang dami. Sa isang araw, 4 na studio, iba-ibang programa. So, nakakapagod din Pero Nakakapagod. kumbaga yun yung peak ng dubbing career Yun ang mo peak ng yun. dubbing career ko. Ang dami kong pera noon. Talaga? Mm. Naipon mo naman? Hindi. Bata pa ako noon. Sa bagay. Bata pa ako noon. Walang, ang pinagpapasalamat ko na lang, ang dami kong pera, hindi ako nauuwi sa masamang bisyo. That's nice. That's good. Kumbaga, Ikinain ko lang at saka dinisko ko lang. Hanggang dun lang ako. Tapos ginimik ko lang na ginimik, then in-enjoy ko yung kinikita ko nung time na yun. At least na-enjoy mo. Kaysa Oo. naman, di ba, napunta sa kung ano-anong mga bisyo, di ba? That's important. Mm. Ngayon, okay, before tayo deep dive pa, actually, random question to. Ano ba ang kaibahan ng voiceover sa voice acting sa dubbing? Or magkakaiba nga ba to? Magkakaiba yan. Mm. 3 magkakaibang karir yan. Taas na energy. Ah. Okay. Hindi, syempre, umpisahan natin Sa voiceover. sa voiceover. Ito yung maririnig nyo sa mga commercials. Yes. Meron tayong commercial sa TV, meron tayong RC na tinatawag, radio commercials. Mm. Yan yung mga voiceovers, yung mga
Kung mukhang imposibleng paputiin, Tide ang gamitin. Mga ganon, yan. Oh, sino yung sub sa ABS? Peter Moose? Hindi, Joey Galvez yan. Tito Joey Galvez yan. Oo. Yung mga ganon. Voice-over ang, voice-over. Yeah, voice-over. Voice-over. Yun. Yeah. Sa mga events. Yes, Yan, yes, yes. yung pag nagpapakilala ng mga host, ng mga, yun, voice-over din yun. Yung isa naman, Voice acting. Voice acting naman, okay. Meron din kasi tayong, syempre hindi pa rin nawawala yung radio drama. Oh Radio my drama acting. Meron pa rin yan hanggang ngayon. gosh, Yes. Yung meron nga ako isang napanood na TV siya, pero ang ginawa nilang TV yung radio drama. So nakikita doon sa TV yung ginagawa ng mga radio drama artist. Nakaharap sa mic, nagbabasa ng script, umaarte, Pero naka-record ng video. naka-record ng video. Oh. Ganun naman. So, yan yung mga voice acting. Mm. Pero syempre, sa dubbing voice acting din yan. Mm-mm. Okay. Ang pagkakaiba lang yan, may script din kami tulad sa voiceover, sa radyo, sa TV. May script kami pare-pareho. Pero ang script namin sa dubbing, sync. Sabihin, nakasync na yon. Yung halimbawa, isang sentence, mahati yan sa kung pagpalagay nating 3. Depende sa buka ng bibig ng karakter. Di ba? Yung karakter kasi, pag pinanood mo, halimbawa, Chinese, chang 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 chang. Mabilis lang kasi. Oo. Oo. Meron siyang may pausing. Right. Yung script, may pausing din yan. So pag binasa namin yan, sa speed nung karakter, sync yun. Okay, Gets mo? anong tawag nito, the mechanisms of that, we Oo. will discuss later. Kasi, Oo. yun yeah, ako I've done my Mm. share of voiceover Mm. for some from commercial projects. Mm. Even, of course, alive. I'm a live, Mm. Pero, hindi ako, naka-experience ako ng dubbing, well, as the director, Mm. nung pelikula ko. Kasi Okay. dinadub nung Oo, mga oo. artista ko yung... Sinupervise mo rin. Oo, yung kumbaga parang, di ba pag mapangit yung pagkaka-record ng audio, dadub mo yun. Mm, Pero mm. boses kasi nila yun. Oo, boses nila Tapos, yun. syempre, sinusundan nila, same ano lang din. Oo, same, sila rin yun eh. Oo, sila lang din. Tsaka yung sinabi nila, yun na yun eh. Totoo. Tagalog sa Tagalog lang Mm. naman yun. Pero gusto namin malaman siguro dito, Benji, yun nga, yung kwento mo, yung mechanism, Mm. or parang walk us through the process of the dubbing session. Sa pagbabalik po yan ng Think Talk Tea. Alright! Sa ating mga katsaa dyan, alam ko paboritong paborito at hinihintay niyo itong segment na ito. We are now here for our Alugbati portion. So thank you so much. Lalo na sa mga nagsusuper thanks. Nagsuper thanks ang ating katsaa from the UK, Gilbert Almen. Siyempre, alam niyo naman kapag super thanks ka dyan, mas special ang greeting. So Gilbert, thank you so much. At sana you'll keep yourself warm at masarap ang iyong ulam. Thank you so much for watching Think Talk Tea. Also, hello to Roma Tudense from Dubai, UAE. Connie Francis Dison from Taiwan. Glessy Rio Ventura mula sa Abu Dhabi, UAE. Gina Dicella from Saudi Arabia. Justin Jake de la Cruz from Baguio City, Central Fairview. Micaela Habulan from Montalban, Rizal. Michelle Joy and Panal and Largo Guardiano families mula sa Riyadh and Salvador Lanao del Norte. Kim Alaranas Guevara from Balayan, Batangas, and JV Garcia Mendoza from San Ildefonso, Bulacan. So, kung kayo po ay gusto nyo ring magpabati, please make sure to leave a comment below with your full name and name and surname at location kung saan po kayo nanonood. At wag po kayo mag-alala kung hindi pa namin kayo nabati kasi mamaya meron pa po tayong shoutout portion. Mga katsaa, sana po kayo ay nag-enjoy sa aming episode at huwag kakalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe sa aming Think Talk Tea channel. Okay, ito na ang gusto kong malaman. Ano yun? Ito na nga, walk us through the process of dubbing. Pero siguro mag-start tayo dun sa nung araw. Kasi I'm sure iba yung Okay. Oo. dubbing nung Iba araw. experience nung araw. Oo. Paano Kasi yun? kami na yung na naka-experience ng transition talaga eh. Yes. Parang huling generation
ng mga lumang dubber. Yes, yes. Tapos kami rin ang sumalo ng mga bagong Digital. generation sa digital dubbing. Ganito yan dati. Ikaw, galing ka sa production, alam mo naman yung ating, tawag doon, Betamax. Be- parang Yung beta. Betamax pero malaki, Yes, yes, malapad yes. na tape yun, di ba? Oo, Tapos oo. meron tayong, ang player noon, tsaka recording, meron siyang iniikot Parang na ganun. pinipihit Oo, Oo, pinipihit na nakwento lang rewind, din. Oo. forward, tapos doon na rin ang recording. Dalawa lang ang tracks ng recording noon. Ibig sabihin, dalawa lang na tracks ang pwede kang mag-record sa isang tape. Okay? Mm. Yung audio track 1, audio track 2, tapos yung isa doon, yung original audio track ng video. So yun yung mga tracks ng tape, di ba? Dati, sa isang eksena, halimbawa, Dao Mingzi, Jerian, Major Garden, nag-uusap si Jerian, si Sanchay, si Watsilay, si Meizuo. Mm. Yan. Nag-uusap silang 4. Kasama naman si Shimen. Si Simen, sama na natin. 5. Nag-uusap silang 5. 5 rin kayo nandoon sa loob ng studio. Okay? 5 kayo nandoon. Sabay-sabay kayo nun. Okay? Wala nga absent kasi kapag may umabsent tayo isa, hindi matutuloy ang dubbing. Parang Ganun real kahigpit. time. Parang real time. Kumbaga parang kung magsisimula kami ng 8 ng gabi at matapos siya ng alas 2 ng umaga kinabukasan, sama-sama kami puyat. Ganun yon. Kaya ang galing ng banding. Pero nung pumasok na kasi ang digital, wala na hindi lang, dumami na yung tracks, audio Yes, tracks na yes, pwede ka yes. mag-record. So dumating na yung time na, Benji, ikaw, 8 to 10, ikaw lang. Yes. Kring, ikaw naman, 10 to 12, ikaw lang. So dumating yung time na hindi na kami nakikita-kita ng mga dubber. Yun ang pagkakaiba. Kaya nung lumang dubbing, no? Ang strong nung ties nung mga dubbers. Oh, I can Magkakaibigan imagine. talaga. Oh, I can imagine. Pag may problema ang isa, nag-iiyakan lahat. Ganon Oh. kami. Sama-sama kaming kumakain. Iisa ang gimmick namin. Ganon. Nagkakatuwaan kami. Kaya masaya ang dubbing before. Nung hindi pa digitalized yung sistema. Mga anong year siya naging digital? At least for ABS-CBN. For ABS-CBN, parang pumasok ang digital dubbing mga nasa mga Major Garden kasi beta camp pa yan eh. Yes. Beta feeling camp pa ko. yan. Mga 2005. 2005. Okay. 2005. Alright. 4 or 5. Mga ganyan. Korean novela na to. Korean novela na. Oo. Yan na. Okay. Medyo dumali ang trabaho Yes. sa dahil madali na magbura. Yes, yes. Kasi before, pag binura mo sa tape, buburahin mo, magsisimula ka sa simula Kaya para nga mabura mo. eh. Eto, i-highlight mo lang, delete mo, tapos na. Yes, Diba? yes, yes. Ulitin mo na lang. Tapos mabilis mag-record. Hindi ka maubusan ng tape, hindi ka magagasgasan ng tape, hindi ka mapapatira ng tape, di ba? So, yun, madali ang proseso, madali ang trabaho, pero ang downside naman nun is hindi na kami nagkikita-kita. Nawala yung yung bonding. Nawala na yung banding. Nawala yung bonding. Family kasi talaga ang mga dubbers. Nung Isang araw. pamilya nung araw. Maliit lang naman kami. Hindi naman kami kalakihan. So, a question. So, for example, before you get the role, of course, you audition. Mm. Diba? Okay, sa Meteor Garden, ikaw si Dao Mingzi. Mm. Pero may next na project, Mm. Korean novela. Mm. Korean naman to. Do you have to still audition for Merong mga direktor na halimbawa hindi pa ako nakakapagtrabaho sa kanya, that? Okay. hindi pa ako nakakapagtrabaho, so mag-i-audition ko yon. Mhm. Pero kapag ang direktor, nakatrabaho ko na, kinuha na ako before, nakailang project na ako sa kanya, ibinibigay niya na sa akin yung character niya. Kasi kabisado niya na eh. Yung boses na ito, boses ni Benji ito. So, sa kanya ko na ibibigay. And how do you usually prepare for your, like, do you prepare for the role? Parang, how do I say it? Kunyari, for Dao Mingzi, ito yung boses mo. Oo. You prepare for that. Yes, Sorry, inom ma'am. ako ng paper ka. Sige lang. You prepare for that. Mm. Tapos, pag kunyari, iba na, ang character mo na, kunyari, sa Naruto, Mm. mas bata, mas ninja, Mm. you also have to change your voice for that. Yes. Dito kasi dito sa Meteor Garden kasi, dahil bida ako, Mm. major, marami kami dyan eh. Yung cast dyan. And by the way, yung ibang mga characters cast dyan, yung iba ay talaga nagchatro sila. Magagaling talaga umarte.
Kasi galing din teatro yung director namin. Ang director namin, si Tito Danny Mandia. Anyway, um, dahil bida na ako dyan, hindi na ako binibigyan ng ibang karakter. Pero sa ibang project, at least, dapat meron kang 5 boses. No way! Yes, ma'am. Dapat meron kang 5 boses. Kasi para ma-maximize ka. Ganon niya siya dapat. Ganon ang standard. So, halimbawa, meron kang ganitong boses, pogi na boses, nga pala si Benjo Durango, pogi ang boses. Pero dapat meron ka rin isang matanda. Meron ka rin matandang boses. Pwede mo ibigay, halimbawa, yung matandang mayaman na madali nang mamatay, mga ganyan. Alam mo kasi, Kring, meron akong ibibigay sa'yo na pamana pag ako ay namayapa na. Pero meron siyang kumpare sa labas na matanda rin, pero may pagkachismoso. Alam mo yung si Kring, malagi ko nakikita yan dito ko sino-sinong kasama. Meron na akong 3 ha, di ba? May 3. Dati, nung bata-bata pa ako, pwede pa ako makapagbata. Ganito. Medyo malinis pa yung bata ko before. Pero medyo nagmamature na ako, so hindi ko na siya masyado nagagamit, so meron na akong 4. Di ba? Pero kapag yung pinakilala mo kanina, sabi mo, nagboses ako kay Draken. Ganito naman si Draken. Kontrabida. Medyo matatakot ka sa kanya. Ayan na po, meron na akong 5 boses. Grabe! Dapat meron kayo. Standard yan. Basic yan. Dapat meron kayong 5 voices. Pati sa babae, ganun din. Sa babae, ganun din. Meron din ba pag kunyari, kasi, shucks. Kasi alam ko like sa Japan, voice acting is very big in Japan, right? Sikat nga yung mga voice actors talaga dun eh. Parang yung iba sa kanila, nagboboses babae din. Oo. Dito din? Meron tayo. Yung isang yung isang anime na kalimutan ko kasi, hindi ko kasi naging project. Lalaki yung character, babae ang dubber. Oh! Meron yun, Hindi kasi SpongeBob yan? Hindi. Tinagalize natin yan dito. Action anime siya, yung anyway, batiin ko lang si Candice Arellano. Dubber din yan. Magaling, mahusay na naglalalaki siya, nagbababae rin. Galing, di ba? Mga ganun. Then, how many takes do you usually do? Kapag pangit ang gising mo, marami. Nasa gising din kasi. So kapag galing kang dubbing kahapon, puyat ka, nagdub ka ng 8:00 kinabukasan, talaga medyo bubulol-bulol ka. Pero wala namang kumbaga parang huwag ka lang matapat sa direktor na masungit. Dahil may mga direktor talagang mumurahin ka kapag mali-mali ka. Oo nga. So, is it the director that decides on who will play the character? Yes, ma'am. Sila talaga nagka-cast. Kasi sila ang una nakakapanood ng material kapag binigay ng network. So inaaral nila yan. Tapos nasa mind na nila kung sino yung mga cast niya. You know who I remember na medyo sikat na boses Sino? for dubbing? Earl Ignacio, Peter Pan. Oo naman. No. Mm, I remember, tapos kasagsagan yun nung parang nakwento lang. Oo. Tropang trumpo, Oo. biglang, siya pala yung boses ng Peter Pan Artista noon. talaga si Earl before. Ah. Kinast siya doon. Ginawa siyang Peter Pan. Meron din bang mga sikat na artistang nagdadub? Meron din. Like dito sa, I think, GMA7, yung cartoon siya, sina Ogie Alcacid, nagdub. Oh! Pero wala ako sa project na yon. Pero nandun ako sa studio na yon kasi may iba akong project na ginagawa. Ogie Alcacid. 2 silang artista, nakalimutan ko na yung isa. Parang ginagamit yung branding nila, voice by Ogie Alcacid. Wow, ang cool. Okay. Siguro may question, I think tanong to ng ating mga katsaano. Meron bang challenges in terms of, syempre, kunyari, ito, yung mga, alam mo yung mga mga Latino, mga very passionate yan, di ba? Oo, No, oo. di ba? Pero yung mga Asian, very confusionism, very subdued emotion, nahihirap, ano ba yung challenges sa pag-translate ng emotions ng characters depende sa kultura at lahi ng original material? Yung mga Mexican novelas, mga Venezuelan, mabibilis magsalita yan. Ratatat talaga sila magsalita. Kaya susundan mo yun eh. Sasabayan mo rin yung bibig niya kung paano niya i-deliver. Mabilis na magsalita, mabigat pa yung emotion, so kailangan diretso dila mo. Medyo mahirap nga yun eh, mga Mexican.
Pero yung sinasabi mo naman Tagalog eh. Oh, Tagalog. Pero syempre kung mabilis magsalita tapos sigaw ng sigaw Oo, or oo. mabigat ang emotion na Mataas yung emosyon binibigay, di ba? lagi, Taas ang oo. emosyon. So kailangan tuwid din ang dila mo para ma-deliver mo siya ng maganda. Yun ang pagkakaiba ng Mexican sa Asian novelas. Medyo Kalma. kalmado sa Asian novelas. Okay. Pero yung ramdam mo kasi na parehong-pareho lang kasi yung kultura eh. Yung ma-observe mo sa culture nila nung sa Mexican tsaka sa Asian, pareho lang sa atin. Talaga? Pareho lang. Yung paraan nila ng pagsasalita, kung kailan nila binibigay yung salitang pero, ganyan. Parehong-pareho kung paano natin ginagawa. Sorry, you mean yung mga Latin tsaka Pinoy? Hmm. Over compared to mga... Pagdating sa conversation, pakikipag-usap, Ah. pagdi-deliver ng lines, pagda-dialogue, pareho lang sa atin. Pati yung mga salita, doon ko nga na-realize na pakarami pala nating salitang hiniram galing sa kanila. Yung mga Mga Kastila. mga Kastila sa mga Mexicano. Ang dami-dami na na hindi mo na kailangan baguhin kasi pati yung Oo. placement, tama-tama lang din. mga lamesa. yan. ganyan. Oo. Por favor. Yan, oo. Yung mga mga Asian, ano naman yung kaibahan natin sa kanila or kapareho? Kapareho, marami. Marami kapareho. Like yung kung, yun nga, kung paano sila mag-deliver ng kanilang lines. Kung paano yung construction ng thoughts nila kapag sila nagdi-deliver ng lines. Pareho lang sa atin eh. Pero kasi ang pansin ko, iba kasi, well, hindi pala pansin, I know for a fact, Mm. na iba kasi yung iyak ng mga Korean actors Mm. compared sa mga Pinoy actors Mm. and mga Western actors. Mm. Yung mga Koreans kasi, just for Korean acting 101, ano sila, bawal kumunot yung muka. Mm. Very yung, bawal talaga. Asan bawal yun? Oo, Pagalitan oo. ng director yun, pag biglang Oo. pumangit. Kailangan Maganda pogi ka pa rin. din. Oo. Yung luha mo. Kaliwa lang papatakan luha. Pansinin nyo. Pag nanood kayo, bawal gumulo yung mukha nila. Totoo. So, iba rin yung atake ng pag-deliver ng lines yan pag umiiyak. I Oo, suppose. syempre. Pero kailangan mo pa rin ilapit sa katotohanan. Ilalapit mo pa rin sa katotohanan. Iparamdam mo pa rin sa viewer mo na umiiyak yung karakter. Dumarating yung time na kapag dalang-dala ka sa emosyon, umiiyak ako sa studio. Sa loob ng dubbing booth. Kasi nadadala ka. Pero kailangan kong gawin yon para may deliver mo na maganda yung linya. Kasi kailangan mong kailangan mong i-justify yung acting. Magaling yung delivery ng artista eh. Kapag winalawala mo lang dito, sayang ang materyales. Totoo naman. Di ba? So ibibigay mo yung lahat, yung the best mo para maging maganda yung programa. How about sa anime? Siyempre, iba ang anime, atake parang- namang di man totoong tao yan. Parang lalaruin mo lang yan. Mga Ha? anime. Lalaruin mo yung mga anime. Kahit ano, pwede mo ipasok dyan. Alam mo, nagloloko-lokohan na nga lang kami pag sa anime. May mga lines dyan. Minsan, yung mga pangalan na naririnig mo dyan kapag tinatawag yung cameo, mga pangalan namin yun. Talaga? Oo, Yung mga pag pangalan hindi, namin. hindi main character. Hindi naman main character, pero parang daanan lang. Hoy, si ano, hanapin mo si Mike. Yung Mike, yung katabi ko. Mga ganon. May isang pagkakataon pa nga dyan na nagbigay ng number yung character. Cellphone number yung character. Oo. Ang binigay ko na cellphone number, there is, yung sa eksena mismo ito yung number ko, parang something like, ito yung number ko, ito. Binanggit niya yung number. Ang binanggit ko, number ko. Number mo? Number ko. So wait, tinext ka ng mga tao? Ang dami. Nasunog yung cellphone ko. Sabi ko, ano ba yung ginawa kong Kaya kalokohan? nga. Sino may kasalanan? Oo. Diba? Pero sa anime mo to ginawa? Sa anime ko lang ginawa. Nakakatawa. Nakakatawa naman. Nakakatawa yun, hindi ko makalimutan yun. Buti pumayag yung director, Hindi naman niya alam. Hindi niya alam. Hindi niya alam. How about mga Hollywood? Anong atake nung pagdadub sa kanila? Ay, mas magaling. Mas magagaling sila. At tsaka talagang una kasing pinapanood, ang unang magiging observation dyan ng audience ng Hollywood movies is kung paano mo idinikit yung boses dun sa karakter. Halimbawa, dinab na sa atin dito Tagalized Transformers. Oh, wow. Yeah, dinab na rito. Oh. Yan ang unang, ano bang boses is Transformers dito? Siyempre, pag Transformers, Robot-robot. robot-robot, tas malaki boses nun eh. May boses ang Transformer? Meron. Yung si Megatron,
May boses si Sina- Megatron? Oo naman, ano ka ba? Salita pala si Saan Megatron. ka ba nanonood? Hindi ko alam. Di ata ako nanonood ng ganun kasi. Wala yata sound yung pinapanood mo. Sorry. Pero meron. Yung sina Optimus Prime, di ba? Yung mga malalaking boses na. Hindi ko kaya yung boses niya, pero malalaki yung boses nun. I am Optimus Prime. Ay, oo nga pala. Diba? Meron Sabi ko pala. na nga Oh, ba, sorry. Yun, dapat ididikit mo yun doon. Plus, kailangan yung acting kuhang-kuha mo. Mataas kasi ang, alam mo naman ng mga Pilipino, mas Oo. paborito pa nga natin panoorin ng Hollywood eh. Oh, Di ba? Nakakalungkot kesa sa mga pelikula natin dito. totoo naman. Kaya ang taas ng standard ng mga Pinoy viewers, audience natin sa Hollywood movies, kapag tinagalog mo at hindi mo na-justify, diba, nanonood ka sa Netflix, lilipat na lang uli nila sa English. Oh. Hindi nila panonoorin kasi kikilabutan lang sila. Kaya kailangan mo i-justify yun. Kaya mabigat kapag Hollywood. Kumbaga mas may pressure kapag May Hollywood. pressure talaga. Talagang kailangan kunin mo lahat ng detalye, pati yung buka ng bibig, pati yung delivery, pati yung kanta. Kanta? Oo, 'di ba merong mga Disney movies na may mga kanta? Yes, Tinatagalog 'yun, kinakanta rin namin. Kayo mismo kumakanta? Yes, ma'am. Like as an OST? Yes, ma'am. Halimbawa yung parang Frozen, 'di ba? Mas madalas yung Yeah, yung let it yung go, let it go. Ganyan. Oh. May mga kanta ron tinatagalog din, so kailangan mong i-record, kantahin din. Nung dubber. Oh my God. Gagawin 'yon on a separate recording So kumakanta ka rin? session. Oo naman. Sample nga. Doon na lang kasi nako-correct doon eh. Pwedeng Ay, oo tayo nga. cut. Oo nga. Actually, kilala ko yung one of the singers ng Golden. Ah. Yung, we're going up, Yeah, up. Pero yung Tagalog, di ba? Mm, Tinagalicense nung yung, ano ba tawag? Ano ba palabas yun? K-pop Demon Hunters. Ayun, Di ba may Tagalog yon? Pero hindi sila yung dubber. May iba lang kumanta. Oo, yung mga kumanta yung parang, yung mismong singers nung kanta na yun na Tagalog. Baka hindi kaya nung dubber. Oo, kasi Kasi matataas din yung tone. parang, di ba, ganun yun eh. Okay. What would you say for you is the most difficult character you've dubbed for? Difficult character. Actually, wala namang, lahat ng characters na dinadub ko, mahirap talaga lahat. Kasi, mahirap in a sense na, hindi naman kasi ako yun eh. So, kailangan mo siyang i-internalize. Pag binigay sa akin ng project, panonoorin ko muna yung, ano bang title niya? Panonoorin ko meron sa online, or kung available yung tape, panonoorin ko yan, pag-aaralan ko siya. Aaralin ko yung kung paano siya magbuka ng bibig, kung saang part siya nabubulol, kung paano siya humihinga. Humihinga ba siya sa bibig, sa ilong? Oh my Paano God! siya? Yes, ma'am. Pag-aaralan mo yon para yun ang ia-apply mo sa deliveries mo, sa delivery mo. Ganun siya. Kung paano siya nagpo-pause. Kung paano siya nagbibigay ng, kung paano ang intonation niya sa ending ng sentence niya. Kung pataas ba o pababa. Para maibigay mo ng maganda. Kasi may mga viewers, kabisado yung artista. Original material, Oo. no? Kabisado nga Kapag nila. hindi, sabi ko nga sa'yo, kapag hindi mo na-justify yan, lalo ngayon may social media, ibabash ka. Nabash ka na? Hindi pa, kasi nung mga kasikatan ng mga programa ko, wala pang Facebook. Actually, swerte Diba? ka sa part na yun. Swerte, di ba? Pero Oo. kung ngayon ko ginawa yon, ito meron pala akong kukwento sa'yo. Yes. Meet Your Garden. Yan naman ang anchor natin eh. Oo. Meet Your Garden, Umero ABS, wala pang social media nun. Then, kinuha ng GMA7 yung title. Yes. Yeah. Niredub nila sa studio nila, pero wala silang ibang kinuhang Jerian na boses, kundi ako rin. Oh. Kasi takot sila na pag iniba nila yung boses, mababash sila. Kasi kabisado ng tao ang boses ni Daming Z. Diba? Although hindi nila ako kilala, pero kapag narinig nila, hindi naman boses si Daming Z yan eh. Oh, yeah. Diba? So iniiwasan nila ngayon. So kinuha pa rin nila ako. Sabi ko, sige po. Double ako, inere uli nila. May social media na. Nakikita ko na yung mga comments dun sa ay, iba na yung boses si Daming Z. Hindi ko lang masabi na, ungas. Tumandala. Pwede ba tumandala yung boses? Ako rin yan, tumandala yung nagboboses.
Pero at least, kumbaga, ang gusto ko ikwento sa'yo, kung mamali-mali kami nung time na merong social media, nung time na yon at may Mm. social media, maraming bash, marami ng bashing kaming ma-experience talaga. So, Mm. kailangan mo, una pa lang talagang ginagalingan na namin. Mm. Niyayakap namin yung proyekto para maibigay namin na maganda. Yan. Dubbing Actually, is art siya. it is. Art siya. I don't think hindi lahat ng tao makakapag-dub, hindi lahat ng tao kayang gawin yung trabaho na yan. Pero ang tanong dito actually, sasagutin to ni Benji pagbalik natin. Meron din bang mga politika sa industriya ng dubbing? Meron ba ditong mga nakikisawsaw, nagmamarunong, nakikipag-away? Mamaya yan. So, kabalik po natin. Yan po ang tatalakayin natin. Ay, syempre, hindi po tayo natatapos sa ating shout-out. So, hello, and thank you so much sa patuloy na pagsuporta sa ating mga favorite na titos and titas na nanonood at nagpapabate. Tulad ni Abigail Melo from Dubai, Carla May Benedito mula sa Manitoba, Canada, Engineer Rojane and Ivy Mansueto from Sydney, Australia, Joanna Villanueva from UAE, and Andrea Nicole Soriano from New Zealand. Of course, balita ko piniplay ninyo sa inyong opisina sa G-Waste Transport Services Bacolod ang ating Think Talk Tea episodes every upload. So maraming salamat po sa inyo dyan at sana po ma-meet po namin kayo pag nagpunta kaming Bacolod. Hello then to Mary Ann Monteveros from Cainta Rizal, Jennifer Carfontanilla from Baguio City, Ling Alabat mula sa Polomok, South Cotabato, and Sean Michael Tabausares mula sa Santa Rosa, Laguna. Once again, kung gusto niyo po magpabate, please leave a comment below. And also, kung pili niyo hindi pa kayo nababate, check out our previous episodes. Baka nabati na po namin kayo dyan or abangan niyo po ang mga susunod na episodes namin. Sa mga loyal at avid na titos, titas at mga katsaan namin dyan, let us know in the comment section kung saang bahagi ng Pilipinas o ng mundo kayo nanonood or nakikinig. We'd love to hear your thoughts and 2 cents on our topic today. And malay nyo, kayo ang ma-shoutout namin sa susunod na episodes. And of course, pwede rin kayong mag-super thanks. Okay. Benji, ano ba? Ang Ano ba mga pag-usapan tea. natin? Mga tea. Sa dubbing kasi hindi mo iisipin. You know, pag nandito sa Think Talk Tea. Yung mga tao parang even sa mga nalalaman namin, putik, even sa insurance industry, may politika. Alam mo, kahit anong industriya, may something. We just recently had JR and his wife, Mika, and they talked about the dark side of OPM. So it was such an eye-opener for the Filipinos na kala mo, glam-glam lang, yun pala, ganun. Ano ba yung mga parang ma-share mo na pwedeng parang maging eye-opener for the Filipinos na walang kaalam-alam, even for me, sa nangyayari behind the scenes sa dubbing industry? Isa kasi ang dubbing sa namimiligro na mawala. Oh. Lalo itong pagpasok ng AI. Marami nangangamba dyan. Pati yung mga dubbers. Yung, ang talino na ng AI ngayon eh. Yes. Kaya nang gayahin ng boses ko, kaya nang paartihin. Ako, dati nagdadub lang ako, tinatagalog ko yung Chinese. Ngayon, sa AI, pwede na ako mag-Chinese. Di ba? Oh, yes! Oo, pwede na ako mag-Chinese. And may emotion na. Meron ng arte, may feelings na siya, may ano. May tao na nga mismo Oo, eh. may tao na. Parang, sabi ko nga, paano ko mag-improve ba ito? Siguro mga 2 years, 3 years, 5 years? Baka mawala na ang dubbing. Di ba? Baka mawala na ang dubbing. Kasi, mas mura, mas mabilis, online mo lang lahat gagawin, Yeah. hindi ka na mag-i-studio, hindi ka na kukuha ng tao, hindi ka na magpapasahod ng marami, hindi ka na magpapakain. Diba? So marami talaga ang nangangamba. Pero sa tingin ko naman hanggat may bata, may dubbing. Oh. Hindi kasi mawawala ng cartoons eh. Di ba? May anime, may cartoons na pwede mong i-dub, pwede mong i-tagalize. So as long na mayroong mga ganyang programa na nangangailangan ng saktong emosyon, no? Tamang arte, baka hindi pa rin mawawala
ang dubbing. Pero ah, mula kasi nang ipinanganak ako sa dubbing, that was 2008. 2008. 1998. 1998 pala. Oo. 1998. Hindi naman nagbago kasi ang sistema ng dubbing. Okay. Wala talagang security sa dubbing. Ah, ewan ko lang sa movie industry. Pero sa dubbing, parang ganun din naman eh. Very showbiz. So, project-based ka lang. Talaga. So, kikita ka ng malaki, pero sa project na to. Pero, kailan uli yung susunod mong project? After 1 month? After 2 months? Baka magugutom ka siguro muna bago ka magkaroon ng panibagong project. So, ibig sabihin, lalo ngayon, mas marami na naging interesado sa dubbing kasi may mga dubbing schools na, no? May mga dubbing schools. May mga dubbing schools na nagtuturo. Kumonti naman ang project na wala pang ABS. Di ba? Ang ABS, napakalaking industriya na nagbibigay din ng trabaho sa mga dubbers. Ang dami nilang channels eh. Dati meron silang Cinema One, may Hero TV, meron pang... Asia Novela. Yan, mga channel, di ba? Asia Novela Oo. channel. So, nung nawala ang ABS, marami rin nawala ng programa ng hanap buhay. So, kalat-kalat ngayon. Buti nga, meron ng mga online ngayon, tulad nung itong kay studio ni Pocholo Gonzales, kilala mo siguro, ang Creative Shout out, Voices. shout out to Hello, Pocholo. Choy. Barkada natin yan. By the way, siya nga pala yung tatay ni Sanchay sa Meteor Garden. Oh my Si Pocholo God! Gonzales. Yes! Buti na lang, may mga projects siya na hindi man umiere sa TV, umiere siya online, pero nagbabayad pa rin sa mga dubbers. May mga ganun na. May mga ganun na. Pero dumami na ngayon ang mga dubbers, ang mga voice artists. Dumami compared to panahon mo? Oo. Mas dumami na, mas bumata na, kumonti ang project. Yun ang kinalulungkot ko. Kasi syempre, maghahati-hati kayo sa kakapirasong pizza pie. Pero, yun nga, may phone-in comment tayo. Na-mention din naman ni Jimmy na, ay, malaking bagay din yung Netflix. Yung Oo. View. Yan, oo. Diba? Yung View, ang dami nilang mga Tagalog dub. Alam ko yung ITE. Ang dami rin of course, Netflix. Halos lahat ng shows may ganun eh. How does it affect the industry? Hindi. Isa yan sa sumalo ng kumbaga parang nagbigay ng hanap buhay sa mga dubbers natin. Diba? So, kaya lang kasi nga, isa rin kasing nagiging problema sa dubbing industry is kung ako director at dubber ka, hindi kita type or hindi kita gusto, mas madalas hindi ka kasama sa project ko. Hindi kita gusto personally? Personally, Meron akong personal, sa'yo? parang kumbaga parang hindi ka kasama sa circle ko. Yes. Ayan, di ba? Yes. Pag hindi ka kasama sa circle ko, kahit sanda ng project ko, baka hindi ka pa makaisa doon sa mga projects ko. Yun ngayon ang pulupulutong kasi. Hindi ko alam kung bakit naggaganon. Hindi ko alam kung kailan matatapos yung ganon. Kasi nung pinanganak ako sa dubbing ganon eh. Hanggang ngayon, ganon pa rin. Click-ish, kumbaga. Maraming Parang ganon, parang oo. click, barkadahan, ganon. Barkadahan. Ang nagiging problema kasi doon, kung itong dubber na ito, marami siyang project kasi yung director niya, producer niya, maraming project. Yung mga nangangailangan na iba sa labas na walang project, hindi nabibigyan ng pagkakataon. Hindi nabibigyan ng pagkakataon. Kaya itong yung barkada, yung kaibigan natin, si Pocholo Gonzales, nag-create siya, nagtuturo siya, and then nagbibigay rin siya ng trabaho doon sa mga tinuturuan niya. Sabi ko, maganda yan, tuloy mo yan. Kasi gawin mo siyang, kumbaga parang advocacy, maraming gustong matuto eh. Ang problema, wala kang mapapasukan. Di ba? Kasi hindi naman siya tatanggapin ng ibang direktor. Unless mag-produce ka ng sarili mo para mabigyan sila ng trabaho. Yun ang ginagawa ngayon ng studio na ito. Sana matapos na yung ganon. Hindi kasi mapagkaisa ang dubbing industry. Matagal na namin pinaplano yan ng namayapang si Tito Danny Mandia, Alex Agkawili, yan yung mga veterano natin sa dubbing, na pagkaisahin natin ang dubbing industry. Totally, isa lang naman tayo. Halos iilan lang naman yung networks na tinatalo na natin pare-pareho. Magkaisa na lang tayo. Hindi pa rin nangyayari hanggang ngayon. And
mataas pa rin ang tiwala ko, pag-asa ko na mangyayari at mangyayari yun. Sa tulong nito mga bata, mga bagong dubbers na ngayon. So you mean ever since nung nag-start ka 90s or siguro even before ka pa, hindi kayo nagkaroon ng kumbaga mga, what's that term? Mga guild? Wala, kanya-kanya. Kanya-kanya talaga. So, ikaw, grupo ka na ito, ganito ka. Grupo ka ng ganyan, ganito ka. Pwede ka maglagay ng mga pangalan ng mga grupo ninyo, pero in the end, hiwa-hiwalay pa rin kayo. Kami.com pa din. Kayo, ganun. Pero that's such a very common showbiz problem or thing. Ganun din ba sa Oo, very like, showbiz, di ba? Very showbiz. Kaya, and I feel that personally kasi wala naman akong mga barkada sa industriya. I mean, like, I have a lot of friends pero hindi ako yung tipong may circle na mga prod. Maybe because I do my own thing. So, kumbaga kapag may pelikula, for example, hindi ako not me, kasi syempre hindi ko naman siya kinakareer. So, hindi ako perfect example. But, for example, I have a friend na director siya. Hindi, what's the term? Kahit ganun galing niya, hindi sa kanya ma-award itong project na to. Kasi hindi siya sumisip-sip dun sa mga... Yun. Di ba? Ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan. Parang kailangan mo munang ganon. Na kahit anong galing mo kahit anong bait mo, pero syempre hindi ka kasama sa circle ko. And hindi at the same time, hindi mo naman din masisisi yung mga producers, I feel, because syempre kung sino yung pinagkakatiwalaan nila, dun sila. Totoo. Kasi parang komportable sila, alam na nila yung rates, alam na nila kung paano magtrabaho. So I think it's a very common showbiz thing. Nalungkot tayo pareho. Parang nanahimik tayo. Nanahimik tayo ng gano'n. Ano ba yan? Parang Okay. walang pag-asa. Oo. Typical problem sa Philippines, actually. Kasi parang feeling ko sa Korea, mas open sila to, open casting, alam mo yun, yung parang, kahit maliit na project, for example, pelikula, malaking project, open sila to bigay the main role to someone na bago. Eh, di ba sa Pilipinas hindi naman tayo ganun? Merong ganun. Kasi ako, ganun din naman ako. Bago lang ako, nabigyan ako ng magandang role na niyakap ko, na pinagigihan ko, kaya nagtuloy-tuloy. Pero sa Japan, alam mo sa Japan, I was gonna say. Kapag voice artist ka, actor ka ron, sikat ka. Oo, mayaman ka doon. Mayaman ka, laki ng bayad sa'yo. Tsaka talagang artista talaga, celebrity ang datingan. Yes. Actually, Japan has a very, vibrant voice acting / dubbing industry and community. Kasi may mga fans yung mga voice actors. Meron talaga. Yung talagang, as in, may fans sila. Sa China nga, may fan meeting. Kasi diba sa China, guys, papansin nyo, hindi ako masyadong fan nito, pero pag manonood ka ng Chinese drama, lahat nakadub. Oo. Parang very rare kang may live sound. So, Hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon, yung pinapad ko, #RevengeLove. Nakadub siya. Kasi, pero meron din may mga iba na hindi. Kasi, apparently, ang pagkaka-explain nun is, ang daming regional dialects sa China. Okay. So, ina-adapt nila. Hindi. Kunyari ako, for example, galing ako Hong Kong. So, yung Cantonese yung accent ko. Pag Putonghua ako, kapag nag-Mandarin ako, may accent ako. Okay. So, hindi siya neutral, Alright. pakinggan. So, to neutralize the accent of everyone, Pinapadub dinadub na lang siya. nila. Okay. Pero sometimes, yung actors, binibigyan silang chance mag-dub. Lalo na kapag hindi naman ganun kasikat pa. Sige, ikaw mag-dub niyan, siguro extra payment. Pero pag kunyari, yun nga, parang, ginawa mo itong drama, mag-shoot ka na ibang drama, ibibigay na sa ibang tao yung boses mo. Which I think doon kayo nag-start sa pelikula, Sa ganun. pelikula, ganun. Ganun naman ang sistema dito sa atin. Pero alam mo, nang nakakatuwa lang, katulad nitong programa mo, binibigyan mo ng boses yung mga dubber. Dito kasi sa atin, hindi lang siya sobrang celebrated yung mga voice actors. Parang wala lang, nag-dub. Nakakatuwa. nga. Diba? Nung may kwento nga sa'yo, nung dinab ko si Daming Zhe, nung kasikatan niya, ako lagi ang hinahanap sa mga commercial, sa mga events, di ba? Ako yung sinasabitan ng bulaklak, mga ganyan. Pero nung dumating na yung F4 dito sa Pilipinas, never naman kami nagkaharap-harap. Hindi kami nagkita-kita. Tapos wala na kami.
eto na kayo. Pero dati lamang kami ng news. yan. Bigla kayo na-elbow. Wala na. So okay lang 'yun, walang problema. Walang problema doon. Pero sana kumbaga parang kung nabigyan lang sana kami ng pagkakataon na magkita-kita. Oo nga. Ang saya-saya kaya nun, syempre. Oo. Na makikita yung boses niya, Tagalog niya, tsaka yung totoong artista. But hindi mo, kahit hindi na-meet, nakita mo ba sila in person? Hindi. Ah, talaga? So Malacanang sila dumiretso yung time na yan. Ah, talaga ba? Oo. Nagmalacanang sila Oo, noon? Malacanang. Kami wala na. Speaking of F4, they just had a reunion recently. So they're Oo nga. doing a tour in China. And except, hindi kasama si Shimen. At saka wala na syempre si Barbie Sue. Alam mo nung namatay Oh. si Barbie Sue, ang dami nag-text sa akin. Sabi, condolence. Oh my God. Kasi Sabi ko, ano? hindi naman ako namatayan. Oo. Pero nga pala. natutuwa ako kasi parang naka-attach na talaga sa akin. Oo nga. Grabe, no? Ganun kalaki ang, so you guys know, ganun kagrabe ang cultural impact ng Meteor Garden sa Pilipinas. And, you know, it's really, yung mga tao nga, pupunta pa ng Taiwan, pupunta doon sa university di ba? Nagpapapicture lang. Oo, nagpipilgrimage talaga sila. Hindi ko alam kung ba't hindi ginawa, knowing na sobrang laki ako Meteor Nagpunta ka Garden. na ba ron? Hindi ako nagpunta eh. Hindi ka nagpunta. Hindi, well, I've been to Taiwan, pero hindi... Hindi mo binisita yung mga ano na yun. Hindi. Sa Yingde University. Oo, sa Hindi ka nagpa-picture dun sa locker. Yung mga sikat dun, tsaka sa hagdan. Yan. Diba? Tsaka sa rooftop. Sa rooftop, Kung saan diba? nag-handstand si Oo, Wadzele. diba? Mga ganon. Pero alam mo, nung time na yan, nung ginawa namin tong Meteor Garden, siguro parang mabilis lang namin yung ginawa eh. Ito pa pala yung kwento ko sa'yo. Yeah, go. Ah. Ang buong show kasi, yung buong series, hindi series, yung buong episode, mga nasa 40 minutes yan. Yes, 40-minute per yan. correct. Tapos parang mga 12 episodes lang yan. Yes. Maiksi lang yan eh. Napaka-iksi lang. Alam mo kung ilang minutes yung ine-air ng ABS-CBN? Per episode? Wait Per lang, day, let me think. Sige. Feeling ko 10 minutes. Tama ka. 10 minutes plus 20 minutes na commercial. commercials. Yes. Grabing talagang hinimay-himay ng ABS-CBN. Sobrang pagkakakat talaga Talagang nila, no? kinatay ng gusto para lang Oo. ma-stretch siya ng... Pero Tagalumere, inaantay pa rin natin. Nakikipag-unahan ka pa rin sa jeep para mapanood ka. Tapos to the point na eventually yung mga tao di na nakatiis, bumili na ng mga pirated na mga Sa VCD. Divisoria. Tsaka sa Recto, di ba? Isang series yun, meron ako nun. na real voice, hindi yung Oo. naka-subtitle, naka-English naka-subtitle, oo. naka-English sub siya. Tapos, nung ginawa namin siya, siguro parang mga 1 month na kami namin siyang dinadab. So, ere na yung Meteor Garden. O, sige, nanonood kami. Meron na siya. I remember, that was oh. May 3, 2003. May 3, 2003. Meron na siya. Tapos, pangalawang araw, pangatlo, pang-apat na araw, malabon kasi ako umuwi na papunta ng ABS. Pag pumapasok na ako, may dubbing na ako, nakikita ko na, ang dami ng poster sa gilid. Ang dami ng poster. Yung F4. Tapos yung buhok ng mga tao, nakatayo. Tapos puno yung parlor, yung mga salon. Nagpapariban. Para kay Sanchay. Oo. Tsaka yung ginagaya yung buhok nila Watsile. Nila Watsile, oo, nila Shimen. Ang dami ng mga naka-pineapple haircut nung time na yun. Para lang gayahin si Daming Si. Sabi ko, putok ang Meteor Garden. Doon ko na-experience na ang dubbing studio kasi namin, nakahilera sa dressing room ng mga artista. Nung time na yan, ang sikat na sikat dyan si Napoleon Luna, asawa ni Vic. Sa ABS? ABS-CBN. ABS ba si Pauline? Oo naman. Sina asawa ni Miko Soto ngayon. Isang Soto. Christine Hermosa. Christine Hermosa. Oo, Payat pa si oo. Christine. Pagkakasabay yan, si Pauline, si Christine. Alam mo ba, dati, nung wala pang Meteor Garden, nakikisiksik kami dun sa dressing room para... Ito yung old building, no? Old building. Sa ABS. Old building. Para magpa-picture. Pauline, pa-picture kami. Sige. Nung sumikat na ang Meteor Garden, sila na ang pumupunta sa studio para magpa-picture sa amin. My God! Ganun siya kasikat. Oh Oo. my God! Nagpapapicture sila, nakapila na sila sa dubbing studio, ay nagdadub kami. Dali lang. Alam
Anong feeling no? Very artista yung Oo Atao. naman. Parang feeling mo, wow. Naging kaibigan namin sila dahil sa Meteor Meteor Garden. Nung time Garden. na yan, si Pauline, ewan ko kung naalala pa ako ni Pauline, Oo. asawa ni Vic Soto ngayon, di ba? Ni Da- ni Oyo Boy. Ay, ni Vic, oo nga! Oo, Oo, di ba? si Oyo Boy pala si Christine Hermosa. Oo. Si Christine Hermosa. Naging magkasabay kaming kumakain yan sa cafeteria, nagyoyosi. Kulang na lang dyan ligawan ko. Buti hindi mo nilagawan. Buti na kasi may Agaw mo. girlfriend na ako noon. Noon Sabi ko, talaga. sorry, taken na ako. Ganun, atake. Oo, ganun dapat, di ba? Pero naging kaibigan ko dahil sa Meteor Garden. Sobrang naging popular na pati yung mga sikat na artista na naging close namin. Meron ba kayong mga sinabi yung mga bosses nyo sa ABS nung pagputok ng hindi lang sa'yo, but even like the whole team, like the whole, I guess the dubbing Asian novela drama team na parang nagka-bonus ba kayo? Binigyan ba kayo ng mga awards? Any parang achievement, whatever, nung Christmas party? Wala naman ganun. Walang recognition, walang award, walang yung sweldo ganun pa rin kasi per episode kasi kami. Hindi naman sa dinadown ko ang dubbing industry pero yung talent fee kasi ang tawag namin sa aming sweldo. Yes, yes. Since project based kami. So ang standard noon hanggang ngayon pareho lang yan. Hindi nagbabago. Same TF? Same TF yan. Hindi. Bigyan kita ng idea. Halimbawa, sa cartoons. Pag sa isang episode ng cartoons, ang pinakamababa na po pwede mong matanggap dyan as talent fee, 500 pesos. Wait. This is big year of 2026 or 2003? Mula noon hanggang ngayon. Yan. Hindi nagbabago. Wait. So wait. Yung TF nung talent nung 2003, same pa rin ang TF ng 2026? Yes, ma'am. Imposible naman Ganyan pa rin siya. Ganyan pa rin siya. Magbabago lang yan kung ikaw ang bida. Pero kapag ikaw ay hindi bida, mga supporting roles, probably gano'n na magiging talent fee mo sa ngayon. Ang presyo ng scripting kasi para tumaas ang talent fee namin, nag-i-script ako. Tina-translate ko yan. So may mga programa ako na ako nag-translate. Wait, marunong ka ba magsalita nung language na yun? Hindi, kasi pag dumating sa amin, meron ng English translation. I see. So tatagalogin ko na lang siya. I see. Yan ang ginagawa ko. At the same time, sinisync ko siya. So pag nag-translate ako against the video, may video ko, naririnig ko yung salita niya, meron akong English translation, itatype ko yung Tagalog. Kung saan siya nagpo-pause, doon ako magpo-pause. So kapag binasa ng dubber, dire-diretso lang siya. May mga pausing na kasi. So ganun siya. Para madagdagan yung talent fee ko, pupuyatin ko yung script para tumaas ang talent fee ko. So mula noon hanggang ngayon, ang scripting nga medyo mababa pa. Mababa pa yung talent fee. Ibig sabihin parang wala nang ang pagbabago, wala pa rin improvement hanggang ngayon. Yan yung isang naiwanan na ng gusto. Na sana, ang hinihiling ko, ako kasi hindi na ako halos nagdadub ngayon eh. Sa mga bagong supervisors o producers ngayon, dapat sana mabago natin yung ganong sistema. Baka sakali na mas lumusog pa yung industriya ng dubbing. Kung meron pa tayong aasahang dubbing soon. At hindi palitan ng AI. Biglang napainom tayo ng tsaa sa part na yan, no? Oh my God. Well, I have some more questions I'd like to ask, but for now, we're gonna have to cut. Pero we'll wrap up our conversation in a bit sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Siyempre, hindi pa tayo tapos sa ating alugbati portion. Shout out po sa ating mga kababayan mula sa buong mundo. Our community of titos and titas. So hello to Belinda Pasagdan from Denmark, Belisa Mendoza from Oman, Richelle Huang mula sa Tainan, Taiwan, Arhon Paul Marquina mula sa Kuwait, Jolly Vic Pahanunot from Brisbane, Australia, Heseline Alpha Kabungan from Anda, Pangasinan na taga Hong Kong na rin, Darlene Paulino from Toronto, Canada, Tess Love from Washington State of Spokane, Bambi Villarosa from
Cambridgeshire, UK, and Ray R. Reyes from Winnipeg, Canada. Once again, maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa bawat upload namin. And please, kung gusto niyo rin pong mabate, wag po kayong mahiya. Just leave a comment below with your full name and surname. And of course, let us know kung taga saan po kayo. And mas maganda kung kayo po ay magsusuper thanks. Just click the comment na meron dong parang $sign. Click niyo po yan. Tapos mag-send po kayo dyan para po mas bongga ang inyong bate. Thank you! Are you enjoying this episode? If you are, please make sure to like this video, leave a comment, share this video, and subscribe to the Think Talk Tea YouTube channel. Na-mention mo kanina na yung mismong mga boss ninyo, hindi naman kayo man lang na, I don't know, feeling ko lang kung kunyari may isang show that did very, very well. As I would have, siguro kung ako yung boss, parang siguro nabigyan ko ng bonus or something. Ako lang naman yon. Pero hindi ko sure kung ganun yung sa ibang mga kumpanya. Pero kunyari, sa outside of the network or outside of the ecosystem that you're working in, meron din bang mga awards or recognitions for dubbers? Like for example, before there was a Philippine Blog Award. So yung mga may award-giving body na nagbibigay sa mga vloggers. I suppose ngayon meron din silang parang mga social media awards. Did you or do you currently also have that? Nung panahon namin noon, kumbaga parang golden days ng dubbing, nagpaplano kami noon na mag-launch kami ng Golden Dub Award. Oo, Golden Dub Award para bigyan ng parangal yung mga yung mga artista natin sa likod ng ng naririnig natin mga shows na yan sa dubbing. Hindi na nag-materialize eh. No, sayang no. Sayang. Hindi na nag-materialize. Nagkawatak-watak pa. Tapos wala na nagpo-push ngayon. So, walang nagbibigay. Liban na lang kung ikaw. Pero wala. Hanapan natin ng sponsor yan. Oo. So, kung meron pong gustong gumawa niyan. Bigyan natin ng parangal ng mga dubbers na yun. Marami kasi tayong mga kakatsaan na taga-ibang bansa. Malay mo naman, may gustong parang, wala akong magawa sa ipon ko. Oo nga. Gawa nga akong event. Ito na po yun. Ito na yan. Golden Dub Award with Kring and Benji. Yeah. Yes. Message nyo po ako sa IG. Gagawin natin yan para sa ating mga Pinoy dubbers. Why not? Diba? Tapos parang best crowd pleaser. Oh, yan. Dubber Cards Award. Yan, Dubber Cards. Maganda, maganda rin yan. Nabubuo na po yung concept. Diba? Sponsor na lang yung kailangan. Bakit naman hindi? Ano yung masasabi mong hardest part ng pagiging isang Pinoy dubber? Ano no? Hardest part? Hardest part. Yung traffic. Para humabol ka sa... Kasi dumating, yung may time kasi na, yun nga, sabi ko sa'yo, 4 na studio yung tinadabingan ko. So yung pag mag-jump ka from one studio to another studio, medyo challenging yung ano na yan. Pero lahat naman ng trabaho, Kring, mahirap. Ang mahalaga lang dyan kung paano mo yayakapin yung hirap. Paano mo gagawin na maging madali yung ano. Pero kailangan kasi lahat nung ginagawa mo, mahal mo, gusto mo, para maibigay mo ng tama. Right. Yung ngayon, di ba, pag moving forward, wala, kunyari, just in case na mag-take over yung AI. Well, hindi kasi natin masasabi yan eh. To be honest, hindi natin control siya. The same way na hindi naman control ng mga newspapers nung nag-take over ng social media. It's a technology. Anong palagay niyong mangyayari sa mga tao na dubbing ang kanilang kabuhayan? 2008 nagkaroon ng recession ang US. Yes. Tumaas ang presyo ng dollar. Kaya hindi na makabili ngayon, like ang ABS-CBN, ng materials, ng titles sa ibang bansa. Kasi mataas ang presyo ng dollar. Okay. So nag-stop ang dubbing. Nag-stop yan for siguro mga 2 years. No. Puro replay. Meron mga dinadub. Ito yung mga, kapag bumili ka kasi ng materials, ng titles, 10 titles yan, package, 2 ang maganda, 3 ang medyo maganda, 5 ang patapon. Yes, I So, understand. binalikan ng mga network yung mga patapon para i-dub. Para magkaroon lang ng bagong programa. Pero hindi siya maganda talaga. Kumbaga parang hindi mo kaibigan. No? Kaya hindi siya ginagawa. Nung time na yon,
nawala talaga yung dubbing. Nag-stop Mhm. kami stop ng business ang dubbing. Kaya ako ngayon napunta ang PTB4, yung ating state media, naghanap ng writer. Mm. Bench, For baka, dubbing? no. Para sa isang TV program, TV show. Totoong Oo, writer. writer talaga. So, Bench, kaya mo bang magsulat? Oo, kaya ko. Pero, ang totoo, hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala akong background kung paano magsulat, gumawa ng programa. Pero nagsusulat ako sa dubbing, syempre nakadepende ka sa English translation, pero hindi naman yun ang hinahanap, pero pinaninindigan ko. Doon na nabuksan sa akin yung mas marami pang opportunities na naging head writer ako noon after 2 years. Then So if you don't mind me asking, what show was this? MMDA On the Road with Bayani Fernando. The late Bayani Eddie Fernando. Fernando, Oo. yeah. So naging head writer ako dyan. Then 2010, So this was 2008 to 2010. Yung mga panahon nag-stop yung dubbing. Doon ka Oo. napunta. Mm, Okay. Then, 2010, pinirata na ako ng TV5. Oh. Kinuha ko doon para mag-reporter sa kanila. Siguro may nakitang okay tong batang ito. Naging reporter ako doon ng 6 years. After TV5, nag-broadcast ako sa radyo. Tapos nalipat ako ng Malacanang. Ngayon naman nasa marketing na ako. So, ibig sabihin, bakit ko kunikwento ito? Hindi mo talaga masabi kung talagang babagsak ang dubbing industry dahil sa AI. Ang importante dyan, dapat versatile ka. Sa isang dubber, kung paano ka nagpapalit-palit ng 5 boses, 10 boses sa isang programa, dapat kaya mo rin panindigan yung sarili mo na kapag nawala ang dubbing, ano pa ang kaya kong gawin? Tama. Yun ang sinasabi ko sa mga bagong dubber ngayon. Dapat Mhm. handa kayo. Kasi hindi natin alam yung future natin dito. Oo nga. Actually, hindi lang for dubbing yan. I think for a lot of people in the arts. Kasi Tama. even yung kanta ngayon, ini-AI na. Ang gagaling na ng AI na Di kanta ba? ngayon. Pati Hindi nga mo na yung... ma-identify. Pati nga yung mga drama, mga vertical drama, may nakita ko ng Oo. mga AI na full AI na talaga. Ang inaantay ko na nga lang ngayon, yung pelikula o kahit man lang short films na AI na. Meron na. Meron Nakakita na ba? na ako. Oo. Nakakatakot, di ba? Nakakita na ako. Nakakaiyak para sa mga maapektuhan. Marami, for Pero doon sure. tayo papunta eh. Anong Hindi, mangyayari? yun Anong nga kasi gagawin yung natin? point ko eh. Parang can you actually stop Hindi it? mo ma-stop yan. Di ba? Diyan na tayo patungo. Mm-mm. Kailangan lang natin maging handa. Ngayon, Yes. pag pumasok yan, ano bang pwede kong gawin para maka-adapt ako? Yes. Diba? But rest assured na ang human connection ng TikTok will always be there. Yes. Na hindi mo mapapalitan ng AI ang kadaldalan ko. So, tsaka yung mga katarantaduhan ko, talaga namang chismosa tayo. So, meron pa rin Mararamdaman pa rin naman kasi ng tao, ng viewers mo, ng listeners mo, kung ang nagsasalita ba may puso o wala. malaking bagay, no? Kung may soul, no? Yung tao. May kaluluwa yung pinapakinggan mo. Correct. May mga nagsasabi na, I don't know, may nintay akong nakapag-drop ka na rin pala sa gaming. Malaking industriya din ng gaming, ha? Mga gaming kineme, Ay, hindi pa. Pero alam mo yung may No. mga kasi sa Korea, sabi nung may phone in Oo. tayo, input tayo. Mm. Ang laki sa Korea and Japan ng gaming dubbing. Talaga? Ano yun? Gaming, as in Oo. yung mga console. Oo. Kasi 'di ba parang yung iba doon may story eh. Okay. Kung 'di ba tama ba ako? Yung mga May games. Yes, games. gaming. Okay. Oo. Oo, Alam ko yan, gaming. alam ko yan. Pero hindi pa ako nakatry. Yes, pero sa Pilipinas may ba? Meron yan. May gumagawa. Meron May din. gumagawa. Usually kasi English yan eh. O yun na nga, actually English. Kaya feeling ko, kaya hindi siya ganun kalaki sa Philippines. Kasi, galing na sa Amerika yung boses. Kasi, Pero alam mo ba na napag-usapan itong English dubbing? Oh. Yung mga programa natin dito Pilipino, yung mga sumikat natin programa, magbigay ka. Dinadub yan sa English. Yes. Actually, pati sa local kasi, Oo. nung nanood ako nanood ako ng isang concert sa Korea. Tapos nasa likod ko is Malaysian or something. Tapos sabi, nalaman niya Pilipino. Sabi niya, I'm a fan of Jericho Rosales. Sabi ko, yung programa bakit? nila. Oo. Bakit ka pa ni Jericho Rosales? Dinadub kasi yan. Sa ABS din dinadub yan dati. Ini-English In siya para English? doon i-air sa ibang bansa. Baligtad naman. Akala ko dinadub nila doon in bahasa. Hindi. Ini-English yan dito. English. Okay. Tapos ibinebenta sa ibang bansa para doon panonoorin. Alam ko sa din. Alam ko rin sa Africa.
Africa, yan, malaki ang Africa. mga Filipino shows doon. Yan naman dito sa atin, small group lang yang English dubbing. Kasi kahit ako nga, hindi ako nakapasok dyan eh. Kasi American accent dapat. American accent dapat. May accent eh. Ako medyo Bisaya accent ako ng konti. Ah! Parang Jerry yan nga, di ba? Bulit sa English. Yes. Oo. Going back to my question, Mm. sabi nila, may mga tao nagsasabi na medyo cringe daw ang dubbing. Mhm. Hindi ko alam kung anong talagang parang Anong ibig niyang sabihin? Kasi siguro kumbaga baka nako-compare nila. Tagalog, for example. Nako-compare kasi nila doon sa original na Yes. Na materials, di oo, ba? correct. Na parang mas okay pa magbasa ng subtitles Oo. kesa makinig ka ng Kapag siguro hindi ka nung nasanay. siguro nung araw, nung TV pa, kasagsagan nyo. Syempre wala pa namang masyadong access nun sa original material, 'di ba? Lahat talaga dub nun. Pero ngayon kasi manood ka ng Netflix, original Meron ng subtitle. subtitles. merong Marunong na tayo magbasa ng subtitles as a culture. Mm. What can you say about that? May mga tao, may need pa rin kasi. May mga tao pa rin na nagre-rely sa kanilang pandinig pag nanonood ng ay katulad mo kanina, nababasa ka ang layo. Paano kung ang TV malayo, di ba? Hindi mo mabasa yung subtitle, pakikinggan mo na lang yung Tagalog. So mayroon pa rin nangangailangan ng ganon. Hindi Totoo natin naman. maalis. Maraming mga intelihente na mas gusto ko na lang magbasa ng subtitle kasi pangit yung translation ng Tagalog. Nangyayari naman kasi talaga yan eh. Depende yan sa writer. May mga idioms na mahirap Tagalogin. Yes, that's true. Yeah? That's true. Ngayon, pag tinagalog mo, baduy. Pero doon sa mga matatalino, sana hindi na lang tinagalog. In English na lang dapat. Nangyayari na rin ngayon. Taglish na ang dubbing. Oh! May Tagalog, may English. Yung medyo parang hindi na malalim na Tagalog ang ginagamit. So nag-a-adapt naman siya. Okay. Nag-a-adapt siya para makuha mo pa rin yung panlasa nung manonood. Right. Hmm. So ngayon, yung mga katsaan natin dito, lalo na yung mga kabataan, naisip nila, alam mo, na-inspire ako sa kwentuhan natin with Sir Benji. Parang gusto ko rin mag-dubbing. Gusto ko matutunan, gusto ko mag-apply. Paano ba sila makapasok sa industriya na ito? Pwede nilang gawing access yung mga dubbing schools. Marami naman yan sa online. Dubbing May schools. mga nagbibigay ng training. Yan, si Pucholo Gonzales, si Sir Alex Agkawili, mga magagaling na dubber Alam mo yan. yung Sir Alex Agkawili, parang mula Princess Sarah, nakikita ko na yung pangalan Oo niya naman, dyan. mga veterano yan, mga nagtuturo yan. Oo. Tuturuan kayo mag-dub, umarte, mag-modulate ng boses, magbago-bago ng boses. At the same time, baka mabigyan din nila kayo ng project, so pwede kayo dyan na makapasok sa kanila. Hanapin nyo lang online na Kahit makikita saan, nyo marami kahit silang saan. ano. Makikita, sa Facebook sila, sa Instagram. Hindi na sa sana, TikTok. hindi na to rekta sa mga network. Hindi Ay, na hindi. ganun. Hindi, kasi wala namang network na kumukuha ng sarili nilang dubber. Ikaw, paano ka nakapasok doon? Grupo pa rin. Yung sa DCMM kasi nung araw. Grupo pa rin. Doon ako nabigyan ng pagkakataon. Tsaka naisip ko lang nung kasi ngayon din, kaya talagang alam mo medyo yung state of Philippine entertainment is talagang medyo bleak siya. Kasi nung araw, may cartoon sa IBC 13, may cartoon sa RPN 9, 'di ba? Meron Sailor Moon sa TV, sa ABC 5. Ang daming channels na pwede kang may racket magka-dubbing. Ngayon, wala na halos. Oo nga. Bihirang-bihira na. 'Di ba? Pero hopefully nga dahil ka may Netflix, may View, may ITE, at least kahit papaano Meron may outlet na. Yes, may bagong pumapasok. Bago siguro, gusto ko lang malaman, bilang inuubo ko mula kanina. At ilang episodes na po akong kumakain ng Pepa Ko Candy. How do you manage yung condition ng boses nyo? Hindi lang ikaw, but like mga voice, how to keep his voice condition? Please tell Kring. Wala naman. Ha? Wala akong maalala. Inaalaga akong boss. Hindi. Wala. Imposible. Uminom ako ng malamig. Luya. Wala naman. Kapag meron lang. Bawal ba, Yossi? Sabi nila, nagyoyosi ako. Umiinom ako. Umiinom, nagyoyosi. Ano pa? Lahat ng Kumakanta, bawal. nabibidyoke, Kumakanta ako, ganyan. napupuyat ako. Pero siguro, bakit nga ba? Nasa gin? Pwede. Maaring ganon, di ba? Pero ang dapat nating iwasan,
wag nating abusuhin ng husto yung boses natin. Yes, 'Di ba? yes. Para syempre ang boses natin apektado hindi lang sa paus 'yan kundi sa sakit. Tulad mo, inuubo ka, may tendency na mapapaus ka. Right. So, alagaan mo kasi symptoms na lang na mapaus ka eh. Symptoms lang 'yan Tama, eh. tama, 'Di ba? tama. Alagaan mo sarili mo. Maging kumbaga parang conscious ka sa health mo para hindi ka magkakasakit. Doon lang kami nagkakaproblema noon. Kapag inubo, sinipon ka, mamamaos ka, wala Oh, putol ang hanap buhay mo. Nangyayari yes. naman talaga sa amin yon. Kaya hanggat maaari, alagaan pa rin namin sarili namin. Kung gigimik kami, abuti ng umaga, mga hanggang 12:00 lang tayo. Pero ano yun? May iniinom kayo? Nagpe-vape ako Oo kayo naman. before? Pepa ko. Hindi, wala nga akong Wala ganun eh. talaga? Wala Kahit akong yung mga ganun eh. kasama mo? Yung iba, mga masiselan, meron sila. Pero Ah. ako, hindi naman maselan. Ganito pa rin. Okay. Medyo lumaki pa nga ang boses ko ngayon kasi medyo nag-mature na. Kumpara nung Daming Mature sir. Garden days. Oo, oo. Okay. Do you have any piece of advice for our viewers? Siguro muna dun sa mga tao na nagbabalak Mhm. pumasok sa industriya na to. May Mhm. mga warning ka ba? Ah, Or message? well, ako kasi nung time na yon hindi ko pa alam kasi ang manifestation. Wait, pupunta tayo dyan. Sir, sige, Oo. go. Yeah. Pero nung bata ako, minamanifest ko na pala na makapasok ng show business. Gusto ko talaga kasi maging artista noon. Noong araw. Pero dito ako napunta sa likod Mm. nga lang ng camera. Ang gusto kong sabihin doon is kung meron kang gustong gawin, marating talaga. I-desire mo eh. Yeah. I-desire mo kasi yung synchronicities darating yan eh. Mhm. Mabubuksan yan sa'yo. Kumbaga parang yung mga opportunities biglang magbubukas yan. Will as long find na their you- way to you. Oo. Hindi mo kailangang hanapin, lalapit at lalapit sa'yo. Yun ang nangyari sa akin. Kapag nandiyan na yung opportunity, biglang may audition sa ganito, merong audition sa ganyan. Mm. Puntahan mo, walang masama. Hindi ka mapapahiya. Hindi rin Mm. siya nakakahiya. At least you tried. Sabi nga sa pelikula, "Gee, at least you tried." Diba? Kasi kapag sa'yo, darating at darating yan sa'yo yan. Katulad Totoo. nun sa akin. Nag-audition ako, nagtuloy-tuloy hanggang ngayon. At yun ang nagbukas sa akin ng mas marami pang pagkakataon kaya ako nasa marketing ngayon. So naging hagdan ko siya. Yung trabaho mo ba ngayon sa marketing, meron ka bang mga skills na nagagamit from your Yes, dubbing ma'am. days? Siyempre yung production, Ah. yung lahat ng mga natutunan ko, na-apply ko ngayon dito, nakakatulong ngayon sa pagbebenta namin ng brand namin. Sabagay, actually, before you did marketing, you were also in the news like as an anchor, di ba? So Anchor, definitely, reporter, yung boses mo din, gamit na gamit din gamit doon. din. Yung modulation. And what would you say naman to the people who parang you don't feel like a dubbing job is, how do I say it? Don't take the dubbing industry seriously, or they don't feel like it's totoong trabaho. Oo. Kaya ka nakabili ng cellphone mo dahil narinig mo sa voiceover na maganda yung cellphone na yan. So, hindi mo pa pwedeng sabihin na, wala, baduy naman yan. Pero actually, yung mga naririnig mo na mga binebenta, kaya ka bumibili, parang para sa'yo, voice of God yan eh. Di ba? Bakit mo siya inavail? Kasi narinig mo, na nagustuhan mo, then binili mo. So, maraming pagkakataon na yung mga boses namin ang nagiging mitya ng desisyon ng isang tao. Diba? Kaya sila nagde-decide kasi narinig nila sa amin na maganda siya. Yung kung paano namin vi-noise over yung isang brand. Kaya kumbaga parang kahit na sabihin nilang baduy ang pagdadub, ang laki na naging impact ng dubbing, ng voice-over acting sa ating mga Pilipino. Yes. I totally agree. And I feel like no matter what happens in the future, kung with the advent of AI and everything, hindi mo pa rin hindi mo na maaalis yung I guess impact niya dun, lalo na sa mga millennial na lumaki sa mga palabas na kung saan yung mga dubbing ay naging malaking bahagi ng buhay ng mga tao.
Totoo. Diba? Now, Benji, dito, Okay. speaking of nakakatuwa kasi talagang Oo. ang synchronicity is the synchronicity. Dito sa TikTok, we have what we call our manifestation table segment. Wow, talaga. Yan. So I know that you believe, before this, we had a Hindi natin pag-usapan to. No, Walang kaya nga ganito, nagtumingin kami na mention yung manifestation synchronicities. Yes, yes. So, you can hold on to this. A lot of our guests have already manifested their dreams. Not necessarily because of the table, but because they feel like they believed that it was possible And for them. everything is energy. Yes, yes. Oh my God, our guest kanina was like that. Oh my- Naramdaman natin ang mga energies. Yes, natin. yes, Natin everything is energy. synchronize. If there's anything, if you have any goal, dream, vision that you would like to manifest into reality, what would that be? Ako, ang talagang manifestation ko, ang desire ko talaga, mas marami pang matulungan na mga kababayan natin. Hindi ko, I'm not questioning kung ano, paano, yung how, pero I really wanted to be a maging philanthropo Oo. sa paraan na kaya kong gawin. So yun ang talaga ang desire ko. Ano yan? Hindi malayang mangyari yan. Definitely, definitely. Kung gusto nyo tulungan si Benji maging philanthropist, just, get in touch with him. Yun lang? Anything else? Yun lang naman. I'm sure magkikita-kita tayo sa labas at Yes. habang tumutulong tayo sa ating kapwa. Oh my God, I love it. And I hope our episode, our program becomes some sort of a step away for you to fulfill because umawak tayo dito. And how do you see yourself 5 years from now? Siguro baka pareho tayo ng field. Baka babalik ako ng Ng media? Malalaman natin sa mga susunod na kabanata. Ayun. At para malaman nila, Benji, how do they get in touch with you? Paano kanila makontak? Or Oo nga malaman yung mga pala. proyekto mo or something? Nasa Facebook naman ako, nasa TikTok din ako. Kung, eto kasi marami akong request na ganito, sabihin nila, Sir Bench, baka pwedeng pabati naman yung girlfriend ko. Boses si Daming si happy birthday kasi niya. Puntahan nyo na lang ako sa TikTok account ko. Hanapin nyo Benji Durango or BR Durango. BR Durango. Okay. At BR Durango. Tapos message nyo ako doon. Kung kaya ko kayong sagutin agad-agad, i-record natin yan. Walang problema. Grabe! Libre yun. Libre yun. Diyan ko nasisimulan yung pagtulong ko sa kapwa. Ay, I know, Marami I kasi know. mga nagkakainlaban pang lalo dahil si Daming Sabi ni Koreano, ni Sir Jimmy, dapat daw at least 500 pesos per video. alin, yung Yung video greeting mo. Hindi na. Tsaka walang video, voice lang. Voice Minsan kapag lang. sinisipag ako, itatahi ko siya kay Daming siya habang nagsasalita, papalitan ko ng Tagalog. Kapag sinisipag hindi laging ganon. Kapag sinisipag. Pero subukan natin. Hanapin nyo lang ako TikTok, Facebook, may public Facebook, ba? ganun din. Public Naka-public naman ako. Benji Naka-blue Durango. check, Benji Durango. And all of course, we will put the links on the comments below. And with that, inubo na naman ako. Thank you so much, Thank you. Benji, for joining Ma'am us. Kring. It was such a delight Sana for me. nag-enjoy ka. Nag-enjoy talaga. Grabe. Sana nag-enjoy din yung mga katsaan natin. Maraming salamat for joining us and we look forward to your philanthropic activities. Mangyayari yan. Salamat din sa pagkakataon, Kring. Salamat sa mga manonood mong pagkarami-rami, daan-daang libo. Kita-kita tayo. See you around. Yes. And guys, kung meron po kayong mga comments, like meron kayong mga comments sa ating what to call this episode, let us know below. At may request po from Korea, last bye-bye daw with Taoming si Voice. Sanchay, sana magkikita pa rin tayo. Kahit malayo ka na, nandito lang ako. Ako nga pala ito, si Daming Se. Yes! Thank you so much. Thank you. And we'll see you guys again next time. Please remember, you are divinely loved, protected, and guided. We'll see you guys next week. Bye-bye.